So, tuturuan ko kayo guys kung paano gumawa ng taper fade sa ganitong klaseng type ng buhok. So, kung napapansin nyo guys, medyo manipis na yung buhok na talaga dito sa part na to. So, medyo mataas yung nagiging transition pag mga ganitong uri ng buhok. So, ang gagawin natin una is ipapartition muna natin yan mga par. Napakalaga ng partition guys dahil para hindi natin tamaan yung taas na buhok. Tapos para mas matansya natin syempre yung shape na ginagawa natin sa sides. Una ay gagawin natin is open 1.5 na guard. Paikot. So pati likod, biray na rin natin. Naka-open lang guys, pero optional, pwede nyo i-close pag bibirahin nyo sa may ilalim na part. Ayan. After natin mabira ng 1.5 na guard, clipper overcomb natin para malinis yung canvas na paggagawa natin ng transition. Clipper overcomb na. Sa pag-clipper overcomb naman guys, dapat ay salubungin nyo ng puwersa ng suklay ang clipper nyo para hindi lumubog. So kung nakikita nyo, palabas lang yung motion ng pag-clipper overcomb natin. Gumawa na tayo ng mga outlines para matansya din natin kung hanggang saan lang yung gagawin nating taper fade. Kung gusto nyo guys na itong trimmer na to dahil sobrang talas, try natin ilagay sa yellow basket kung merong stock dahil nagkakaubusan talaga ng stock nito. FX trimmer. So low taper fade lang, hanggang dyan lang yung guide na gagawin natin. Kasi nga pag ganyang mga type na buhok is tumataas talaga yung transition kahit low lang yung ginagawa natin. At sa likod naman natin ay mababa lang din ang gagawin natin. Lagi rin natin i-depende sa head shape ni client tapos sa type ng buhok ni client. Matapos yun ay gumamit tayo ng foil shaver. Sa mga wala namang foil shaver, iba yung procedure na ginagawa kapag blade yung ginagamit nyo. Pero pwede naman yung blade guys sa mga wala pang foil shaver. Pero mas maganda kung mag-invest kayo sa gamit ng mga idol. So itong foil shaver na to ilalagay natin sa yellow basket din para sure na okay at maganda yung mga kukuha nyo kapag umorder kayo ng mga gamit sa barbering. Dapat pala yung blade natin is naka-fade blade para mas maganda yung transition na magagawa natin at walang maiiwang guideline. So, open muna tayo, then flick out ang motion natin. C-motion. At least gumawa lang tayo kahit mga half inch, tapos birahin natin ng close, tapos birahin natin ng halfway. And then after natin ay kumuha tayo ng 1.5 na guard para i-lighten yung sa taas na bahagi. After natin ng open na 1.5 na guard ay gumamit tayo ng number 1 na guard. Number 1 na guard, open. Close sa ilalim. Open natin ulit sa may bandang taas para mabalikan natin yung mga hindi natin tinamaan. At i-close natin na 0.5 na guard at open natin. As you can see, medyo maganda na yung taper na ginagawa natin or transition sa buhok ni tropa. Dito sa likod naman, ganun lang din yung procedure na gagawin natin. Open. At least mga half inch lang ang gagawin natin.
Tapos close down natin sa pinakailalim para matanggal natin yung guideline. At halfway pa rin natin kahit na medyo okay na yung transition. Then open ulit natin sa pinakadulo para mas pantay, mas safe. Dito sa side na to is ganun din naman ang gagawin natin mga bro. So safety na. Dito guys sa likod ay ganun din naman yung procedure na gagawin natin. 1.5 open para i-lighten ulit natin yung part ng taas na bahagi para hindi tayo mahirapan sa ginagawa natin transition sa ilalim na part. Open. Then, ganun ulit, kumuha tayo ng number 1 na guard. Open. Close natin. Ay halfway pa lang natin muna dahil medyo alanganin. At i-close natin yung ilalim na bahagi. At kumuha tayo ng 0.5 na guard at open muna. So sa open lagi tayo nagsisimula ng ating pagbira ng may guard na clipper. Tapos halfway din para mas malinis talaga at wala tayong tinatalunan na procedure. At i-close din natin ulit. I-close natin ano. As you can see, medyo okay na talaga yung transition ng ilalim na part. At ang sunod na step na gagawin natin is clipper overcomb. Medyo mahaba-haba talaga yung procedure sa mga standard na process na ginagawa natin para malinis talaga. Then, clipper overcomb ulit natin para matansya natin yung bulk na iiwan natin dito sa part na to. Pati sa likod, clipper overcomb na rin natin yan. Ito na yung transition na nagawa natin kanina. Usually, sa mga ka-aspiring natin dyan, kung napapansin nyo yung dark spot na to, lagi nyong babalikan yan ng 1.5 na guard open. At i-close natin sa may babang bahagi para mas malinis talaga yung transition na nagagawa natin mga bro. Kaya sobrang lupit na itong customer ko, hindi dapat tayo mapahiya. Dito sa side is ganun lang din naman ang gagawin natin. I-clipper overcomb din naman natin yan para malinis, maganda. Ito guys, yung tactic na walang ginagamit na finger cutting or ipit-ipit or hindi tayo nagpe-precision cutting sa sides. So tinuturo ko lang muna sa inyo ngayon is yung basic dahil sa susunod gagawa tayo ng ganong klaseng procedure. Ayan o, yung nagawa nating taper. Yan. Tapos yung likod, ito medyo i-debug pa natin mamaya-maya. At eto. Kung napansin nyo guys, may mga naiwan pa dito. So, birain ulit natin yan para malinis talaga. Paikot. Doon din sa kabila. Hindi ko na ipapakita kasi masyadong mahaba yung video natin. At tip ko lang din sa inyo mga ka-aspiring. Lagi tayong magpapalit ng blade kahit nasan man tayong barbershop. Mahalaga to ngayon dahil maraming cases ngayon ng HIV. So, isa to sa mga makakabawas doon. Isipin mo, nagpagupit lang client mo, pag uwi niya sa bahay, may ano na siya. May sakit na siya, ano. So, mas magandang pinapalitan natin yung mga blade natin bago tayo mag-ahit sa next victim natin or sa next client natin. Sa pag-ahit naman is, basahin mo na. At ahita na natin si tropa.
ilahin natin pababa para mas mabilis natin matanggal yung mga tatanggalin nating buhok. So positioning lang ang kailangan dito. Usually nahihirapan ang mga ka-aspiring natin dyan dahil sa mali yung position ng mga blade nila or paghawak nila sa labaha. So sa kabilang side ay ganito yung forma ng pag-ahit natin. Tandaan nyo na lang yung kaliwat kanan kung paano yung position na ginawa natin sa pag-ahit. So itong position na itong part ng ulo niya is sa left side to. Sa left side, yung nauna nating binirahan ay right side ng ulo niya. So sa left side ng ulo is ganito yung mga position ng pag-ahit natin. Gagawa ko ng marino na tutorial kung paano ang tamang pag-aahit or technique na ginagawa ko sa pag-aahit. Dahil hindi tayo guys nag-precision cutting kanina, gagamit tayo ng malaking gunting para manibalt natin tong part na to. So yung precision cutting is ganito lang din yun. Na kumbaga sa precision cutting is nauuna lang, nagupitin. So wala na silang tatabasin na ganito sa last part. So pareho lang din naman yung time na i-google nyo kung magpe-precision cutting kayo at gagamit kayo ng gantong technique. So hindi siya time consuming. Maraming mga nagtataka kung bakit binabasa yung buhok na parang naliligo na daw. Ang purpose nun is para bumalik sa dating flow ang buhok ni client kapag inipitan natin or halimbawa makaulik sila or naipit kapag natutulog. So lahat yun ay babalik sa dating form kapag basang-basa talaga ang buhok ni client. At isa pa ang gagamitin natin technique is feather razor technique dahil ang gupit ni bro ay dapat texture na texture dahil warriors cut ang gagawin natin sa top. Ang request dito sa akin ni bro is medyo above the eyebrow, so gagawa tayo ng texture sa dulo gamit yung feather razor. At saka na natin babawasan yan gamit yung gunting. Mas magandang binabawasan yung buhok ni client kapag tuyo na to. So, pwede na rin naman yung feather razor pambawas dito. Ganito lang yung birada. Tansyahin nyo lang kung above the eyebrows yung pinapagawa niya. Mas maganda kapag below the eyebrows ang pagbabawas natin gamit yung feather razor. Para matatansya natin mamaya kung hanggang saan lang dapat ang length na nararapat at gusto ni client. After natin mabira ng feather razor ay ipag-connect natin yung sides. Ayan. Pag-connect natin yung dito sa ilalim na part at sa taas na bahagi. So make sure din natin na 45 degree ang ginagawa nating connection. Dahil medyo box or medyo may pagka-box na pagka-round yung gagawin natin dito sa sides para mas bumagay kay client. After natin ma-45 degree, i-connect natin dun sa part na yan. Itong slant na nakikita nyo, dapat pa ganun yan. So, gupitin natin pa ganun. Para medyo pa-round ang sa may top na part.
So, kung napansin nyo yung nahugot ko na part na yun is kasama dito sa part na to. Huwag na natin ituloy yung paggupit dahil kailangan natin itago yung forehead ni client. Now, pag-connect na natin. At ganun din ang gagawin natin sa kabila. Dito naman sa taas ay 45 degree. Basta lagi nyong tatandaan yung head shape ni client. Ganun lang din. Or depende sa facial structure. Kasi may mga shape tayo na binibuild. Tuyuin na natin yung buhok ni client para magawa na natin ang texture. Pansin nyo guys, ang ginawa ko dito kanina is lagpas pa ng eyebrows yung ginamitan ko ng feather razor, pero ang naging outcome nung natuyo siya is naging above the eyebrows. So hindi na tayo halos magawas dito sa front dahil nag-above na siya ng eyebrows. Expected natin kasi pag basa yung buhok, mas mabigat siya, so mas flat siya. Pwede siyang maging lagpas sa eyebrows. Kapag natuyo siya is pwede siyang mahila pataas dahil ito na yung natural na buhok ni Idol. So after natin matuyo ay gagawa tayo ng texture. So sa paggawa naman ng texturing is point cutting lang ang gagawin. Huwag tayo masyado masanay na gumagamit tayo ng thinning scissor dahil nakakasira din talaga ng buhok yun kapag nasobrahan. Or kung magti-thinning scissor tayo mga bro, mga kaswiring, mas maganda kung konti lang yung paggamit natin ng thinning scissor at dulo-dulo lang. Huwag natin masyadong bubugin ang buhok ni client para mas maganda pa rin yung tubo nito. Manual texturing ang ginagawa natin guys. Sa gupit naman na to na wires cut, mas marami yung texture na papakawalan natin kumpara sa mga usual na haircut. So ito guys, dahil tapos na natin texturean yung buhok ni client, titingnan natin guys kung ano na resulta na ginawa natin. So medyo manipis na talaga yung natural na buhok ni client dito sa may harap na part. So kailangan natin talaga ng pabagsak na style para hindi ito maging prominent or may tago natin. Ang gagamitin nating product is Bench Fix Molding Clay para mas mabuhay natin yung ginawa nating haircut. Ang haircut na to ay wires cut guys. Sa mga walang idea sa wires cut, punta lang kayo sa TikTok ko at search kayo ng wires cut o kaya search nyo lang wires cut. Makikita nyo doon ako sa TikTok. Lalabas ako sa mga video doon. So, ipunas lang natin na maigi sa styling naman. Guliin natin walang matitira talagang clay para hindi dikit-dikit yung maging outcome. So, itatap-tap lang natin. Itong front is kapag nalagyan siya ng clay, medyo mamumuo siya. So, magiging prominent yung forehead niya. So, hindi muna natin siya lalagyan. So, ngayon, i-check natin kung okay ba yung nagawa nating haircut or may adjustment pa tayo na gagawin. Kung sa harap ay napansin nyo ay hindi na tayo masyado naglagay ng product para din hindi yung buhok niya magdikit-dikit at hindi rin maging prominent yung forehead niya Idol. So, ganyan-ganyan lang natin para ma-build natin yung texture na kinakailangan para sa wires cut na haircut. Ang wires cut guys ay medyo naka-stick out yung up part compare sa mga fringe na haircut. So, pwede kayong gumawa ng wires cut na hindi bulky dito. So, option ko lang din na gumawa ako ng medyo bulky sa sides para mas bumagay sa facial structure ni client at sa personality niya. Yung personality nito ni Idol ay sobrang angas niya. Yes, sir. At eto na yung outcome ng ginawa natin or tinutorial natin ngayon mga bro, at bigyan natin ng kapirasong montage yan.